buhay na masagana at matagumpay. Gusto po ba natin ng ganung uri ng buhay? Salamat ulit sa tatlong nag-amen. Amen. Yun po yung inaasam ng bawat isa. Sino po rito yung first time lamang pong naka-attend ng gawain ni Yahweh El Shaddai? Tas nga po yung kamay. Ayan. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat. No? So, welcome po no, sa gawain ni Yahweh El Shaddai. So, ang gawain po ng El Shaddai, ito po ay binom sa ating pong simbahan, no? Sa Catholic Charismatic Renewal Movement. Kaya nga po, mamaya, 10:30, meron po tayong banal na misa. Sa pangunguna po ng Paris Priest dito po sa Barota, Beho. No, si Reverend Father Manuel Sevilla. Amen, no? Kaya dyan pa lamang dapat mawala na yung agam-agam natin. Ang El Shaddai ay ibang sekta. Kasi kung ibang sekta yung El Shaddai, asigurado hindi pupunta dito yung ating Paris Priest. No? Kaya doon pa lamang ay wala na pong duda ng El Shaddai ay 100% Katoliko. At isa pa pong patunay niyan, noong nakaraan pong anniversary dito po sa ating sa sports complex sa Iloilo, yung pinaka-main celebrant po natin ay yung ating pong minamahal na bagong arsobispo ng Haro, si Most Excellency Bilyones, no? Bishop Dudong Bilyones, Medipil Bilyones. So doon pa lang dapat wala na tayong pag-aalinlangan. So hindi naman po magmimisa sa El Shaddai yung ating arsobispo kung iba itong sekta. Kaya wag po tayong magpadaya, magpadinlang sa ibang tao na nagsasabi ang El Shaddai ay ibang reliyon o ibang sekta, kasi hindi tayo susuportahan ng ating simbahang Katolika kung ito po ay iba ang pananampalataya. Nagkakaroon lang po siguro sila ng ibang pananaw sapagkat sa gawain ni El Shaddai, nakikita natin na yung mga umaatin sumasayaw. Tignan niyo po yung ating worship leader kanina, no? Si Brother Jun Ray, no? Talagang grabe kumembot. Grabe talaga sumayaw. Tapos mapapansin niyo din po yung mga kabarangay niyo, mga kasimanwa dire, grabe din sila magkiay-kiay, magsakot para sa Ginoo. So, tapos para po bang hindi natin ito nakasanayan sa loob ng banal na misa. So, ito po ay isang kapamaraanan din ng pagpupuri sa ating Panginoon, na kung saan dito po ay sa pamagitan ng mga charismatic community na meron pong kaloob na galing sa banal na espiritu. Kaya nga po, grabe nga sumayaw, no, na pagpuri sa ating Panginoon. No? Subalit, alam natin lahat na ang banal na misa, ito yung pinakamataas na uri ng panalangin, pagsamba at paglilingkod sa Diyos. So, sa pamagitan naman po sa mga prayer meeting, ay kapamaraanan din po ito para magkaroon ng supplement yung ating pong napapakinggan na mga aral ng ating mga kaparian at sa mga sakramento na ating natatanggap sa simbahan. Kaya nga po kapag kayo ay naging charismatic, ang mga asthmatic gumagaling. No, lahat ng uri ng mga tik na karamdaman pag naging charismatic ay pinagagaling ni El Shaddai. Amen. So muli palakpakan natin si Lord. So ang El Shaddai din po, ito yung isa sa mga covenant name na ibinigay ng Diyos Ama sa Israel
Nang ibig sabihin po ng El ay God, ang Shaddai naman ay Almighty. Sa Ilonggo, ang El, Diyos, ang Shaddai, Almighty sa Ilonggo, makagagahong. Kaya ang El Shaddai sa Ilonggo ay Diyos na makagagahong sa tanan. Siya ang Diyos na nakagagawa ng himala. Natulad ni Abraham, matagal nang hindi sila magkaanak ng kanyang asawang si Sarah, tigulang na sila, pero dahil nanalig sila kay El Shaddai, binigyan sila ng anak. Sino po gusto magkaroon ng mga anak? Kaso kamay. Wala. Yung mga kabataan po, mag-aral muna kayo. Basta pagdating ng panahon, si brother, no? So, siya din si El Shaddai, na kung saan ay gumawa ng himala, nang pinalaya niya ang mga Israelita sa kanyang ulipon sa lugar ng Egypto. Yung pulang na dagat, iya nga gintunga. Sa loob ng 40 years, ang Diyos ang nagsupply ng kanilang makakain sa disyerto. So si El Shaddai, isang Diyos na nag-provide, isang Diyos na gumagawa ng himala. Sino po yung gusto makaranas ng himala? Tignan mo yung katabi mo. Yan, himala yan ng Diyos. Diba? Kasi kung hindi ang Diyos ang siyang pumilos sa bawat isa sa atin, kahit anong inganyo ng mga manggagawa sa Dilapenya, sa Lipata, sa Dumangas, na Lilaw Banate, hindi po kayo makakarating dito. Amen. Sila po'y instrumento lamang ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nag-anyaya sa ating lahat. At wala pong taong tumugon sa pang-anyaya ni El Shaddai na umuwi na walang dala. Gusto niyo po bang pag-uwi niyo, meron kayong dala, may bitbit? So sabi ng iba, yan ang hinihintay namin. Kung kami aatin ng El Shaddai, pag-uwi namin, may bitbit kami, grocery. May bitbit kami kahit isang gantang na bugas. Pero ang kamatuoran, pag-uwi natin karon, wala silang makita na may bitbit tayong grocery, wala silang makita may bitbit tayong bugas, o kaya kwarta. Diba? Pero sa ating pag-uwi, may dala-dala tayong hindi nila nakikita. At ano po yun? Yung salita at aral ni El Shaddai na ating napapakita. Sabi ng iba, ano naman ang ulong sa Ginoo? Hindi naman naman mausap pagbakal sa gulong. Hindi naman naman magamit pagbakal sa bugas or dapling namon, sudan. Diba? So, totoo naman po. Pero ang salita ng Diyos, kung aton tuuhan, meron itong gabong para hatagan sa kaayanan ang atong mga balatian. Amen? Ang salita ng Diyos, hindi mo mausap, pambakal sa grocery, pero panghawakan mo ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos puno ng pangako na mayroong Diyos na hindi magpapabaya ng lahat ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Amen. Kaya hindi po tayo nagkamali na tayo po'y nakadalo sa pagtitipon pong ito. At tayo po ngayon ay nasa Basic Christian Maturity Part 2. Yung Part 1 po, ginanap sa Dilapenya. Sino po rin ko nakaatin sa may Dilapenya po? Yan, no? So, marami-rami. So, sa Dilapenya po, mga kapatid, ang ating po mga pinagnilayan doon ay tungkol po sa mga elemento, sangkap, o mga bagay na dapat na makita sa bawat Kristiyano na sila ay lumalago na sa kanilang buhay bilang mananampalataya ng Panginoon.
Kasi po yung BCM, ito po ay kaakibat o kasunod ng tinatawag nating Catholic Life in the Spirit Seminar. Na doon, nabago natin ang mga kaloob ng banal na Espiritu at gahog sa banal na Espiritu. So mula po doon, mga kapatid, muli na-review yung ating po pananampalataya, pati po yung role ng Holy Spirit sa buhay natin, nang tayo ay mabinyagan at matanggap natin yung sakramento ng puntil. Diba? So, pagkatapos po noon, dapat po may makitang pagbabago sa ating mga buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may bago sa kanya. May nakikita ka bang bago? Bagong tina ang buhok. Amen, no? So, hindi lang po yung panlabas, kundi may pagbabago sa ating mga kalooban. Kasi yun yung palatandaan talaga ng buhay. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1 to verse 3, dati, dahil sa inyong pagsuway at kasalanan, kayo ay mga patay sa harapan ng Diyos. Dati kayo namumuhay na bilang mga kaaway ng Diyos. Sino ba sa atin dito yung hindi nakagawa ng kasalanan? Taas po yung dalawang paa, mataas na mataas. Wala po. Hindi lang dahil nakakahiya, kundi aminado tayo. At dahil daw po sa ating mga kasalanan, spiritually dead tayo. Ito yung katuparan ng sinabi ng Yahweh, ng Ama, kay Adan at kay Eva, na kapag kinain niyo yung pinagbabawal ng bunga, mamamatay kayo. Hindi sila namatay physically, pero spiritually, namatay po sila. Nagkaroon ng spiritual death sa tao. So, kapag ikaw ay spiritually dead, yung mga bagay na ukol sa spiritual, hindi mo ito gaano nabibigyan ng halaga at hindi mo talaga mapapakinabangan. Isa nga po halimbawa niyan, tayo po mga Pilipino, pinapaalalahanan tayo ng simbahan na kapag dumarating po yung November 1, November 2, meron po sa atin na yung kinagawian, pupunta sa sementeryo o kaya sa bahay man lang, ilalabas yung picture ng kanilang mahal sa buhay na nagtaliwan na. At sa harapan ng picture na yon, maglalagay po ng mga paborito niyang pagkain nung nabubuhay pa. Kung nabubuhay pa, paborito niya yung spaghetti, fried chicken, dinuguan, nandito yun sa harapan noong picture. Kapag merong kukuha, pagagalitan, sabi pag mong tandugon ina, para kay tiyoy mo ina. So, para daw po sa kanyang kamag-anak na namatay, kasi yun daw yung paborito. Pero sa tingin po ninyo, yung taong patay na physically, may gana pa po bang kainin yung mga physical na pagkain? Wala na po. Pag yan ay tinignan mo ng tinignan, hindi yan mauubos. Brad, kung minsan nauubos din. Baka mamaya, nabali yung paningin mo sa ibang lugar, may kurig na dumaan. Yung budget yung fried chicken, o kaya yung apo mo, gusto din yung fried chicken, hinintay lang na tumalikod ka para kunin. So, nung ibig sabihin, yung taong patay physically, kahit anong pagkain pisikal ang ilaan mo dyan, hindi na po niya yan sa kapon. Ihatag mo yan kay Brother Regan sa mga kwan, sigurado ubus yun. Bakit? Kasi yung mga pagkain pisikal ay pakikinabangan lamang ng mga taong buhay sa pisikal. Ang salita ng Diyos, ito po ay pagkain espiritual. Yung pananalangin ay pagkain din po espiritual na nagpapalakas ng ating espiritu. Kapag ang tao po spiritually dead, patay spiritual, kahit na nga po sinasabihan mo siya, magbasa ng salita ng Diyos, manalangin,
Ang dami niya pong alibay. Wala siyang appetites. Wala siyang gana. Di ba ganun din naman tayo nung una? Tiyayaya sa gawain ni El Shaddai, ang dami ng mga dahilan. Magsisibak ng kahon. Di ba? Kahit umuulan, magsisibak ng kahon. Ang dami mga idinadahilan. Kasi nga, spiritually, dead tayo. Wala tayong gana sa mga spiritual na bagay. Pero nang tayo po ay naging spiritually alive, dahil nga po tayo ay sumampalataya at hinayaan nating makakilos ang banal na Espiritu sa ating buhay, yung mga spiritual na bagay, tulad po ng mga BCM, tulad po ng mga prayer meeting, salita ng Diyos, ang tingin natin para pong lechon belly. Diba? Para bang ang tingin natin sa pananalangin para itong masarap na puchero. Yung salita ng Diyos, parang ang tingin natin, leche plan. Amen, no? Nandoon yung talagang kagustuhan at kaunawan natin para mapakinggan ang mga bagay na ito. At sa ating pong pakikinig ng mga bagay na ito, nade-develop yung ating pagmamahal sa Diyos. Sino po yung mga nagmamahal sa Diyos? Yan. Yan yung unang topic, loving God. Then, dumarating po, natututo tayong magmahal sa ating kapwa, yan yung Christian love. Then, nade-develop yung ating pananampalataya sa Diyos. At yung pinaka-ikaapat ay yung paghiya sa Ginoo. Amen. Hinahayaan na ba nato na tayo'y gabayan ng Diyos sa ating mga buhay? Parang yata walang gabayan. No? So, hinahayaan na natin. So, ito yung mga bagay na dapat na ma-develop. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pananalig sa Panginoon, at pagsunod sa gabay ng Diyos. Dito naman po sa second part ng basic Christian maturity, dito naman po i-deal natin yung mga hindrance, yung mga hadlang sa ating paglago, sa ating buhay bilang mananampalataya. At yung topic po dito na naibigay sa atin ay about po sa world and Christian community. Sabi sa binasa natin sa may 1 John chapter 2 verse 15, sabi po rito, huwag nating ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan na ito, sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So ano po yung pinutukoy dito ni St. John na huwag nating ibigin ang sanlibutan? Sa Bible po, meron po dito nabanggit na tatlong uri ng sanlibutan. Una po yung tinatawag nating physical world. Ito pong mundong ito. Sabi ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 31, pagkatapos dinain ng Diyos ang lahat ng bagay, sabi doon, nasiyahan ang Diyos. Sabi niya, it is good. Kaya itong sanlibutan na ito, yung physical world na ito, hindi po ito yung tinutukoy ni St. John na huwag nating mahalin. Sa totoo nga po, dapat nating pangalagaan ang mundong ito, ang kalikasan na ito. Bakit po? Kasi ito yung isa sa iniutos ng Diyos pagkatapos niyang likhain si Adan. Na kanya pong pangalagaan ang mundong ito na ginawa ng Diyos. Kaya nga po tayo, nagtatanim, hindi natin sinisira ang mundong ito. Kung mahal natin ang Diyos, dapat mahalin din natin yung regalo ng Diyos sa atin. Ayan, palakpakan natin ang Diyos. Then, ikalawa po, meron pa pong nababanggit sa John chapter 3 verse 16. Sabi doon, for God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan.
Pero yung salimutan na tinutukoy rito ay para po sa sangkatauhan. Tayo daw po ay mahal ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi, kapatid, kahit ganyan ka, mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit tayo po makasalanan, kahit tayo pasaway, kahit hindi tayo tapat, pero ang Diyos nananatiling tapat at nagmamahal sa atin. Sabi ka, bawat umaga, ang kanyang pag-ibig ay laging sariwa. Hindi nagmamaling, hindi mo ito, talagang lagi mo itong sariwa para sa lahat. So, namatay nga po ang ating Panginoon Jesus para tayo ay lubusin sa ating mga kasalanan. So, ano po itong tinutukoy ni St. John na huwag natin ibigin ang salimutan? Ang salimutan kung tinutukoy dito, mga kapatid, ay yung isang sistema ng pakikipag-ugnayan, relationship, mga puro-puro, ideas, o mga pagpapahalaga, values, na salungat sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin pala mga kapatid, ito yung worldly system na kung saan ay related sa relationship, sa ideas at sa values na salungat sa aral ng ating Panginoon. Kung titignan natin, ano ba yung mga sistema sa mundong ito regarding sa relationship na salungat sa kalooban ng Diyos? Paano ba tayo nakikipagtulog, nakikipagkapwa-tao? So, alam niyo po marami po ngayon, yung kanilang makikipag-deal sa kanilang kapwa para po bang nandoon yung competition, yung iba naman po ay para bang nagpapayamangan sa isa't isa. Wala po para bang may pagkakataon na ang dami po yung ayaw na magmukhang mababat siya o wala o mas masabi natin mababa po ito para sa kanya pong kapwa. Kaya minsan po may mga nagpapatayo ng bahay, hindi po dahil gusto nilang mapaganda ang kanilang pong tirahan. Kung bakit nagpapaganda ng bahay sapagkat sa kanilang lugar, yung mga kanilang kapitbahay magaganda na rin yung bahay. Kaya gusto niya rin magpatayo ng mas maganda pa kaysa sa kanyang mga kapitbahay. Kapag bumili ng washing machine, bibili din siya na mas malaki. Pag nagkakaroon ng mga reunion ng kanyang mga naging classmates sa high school o kaya sa college, pagka-i-project niya sa iba na siya po ay angat. Kaya po, bibili ng mga haning mga kasuotan para talagang maging angat siya sa ganung pagtitipon. O kaya mamumutang pa para makabili ng mga haning mga alakas. O kaya ay manghihiram sa kanyang mga kakilala para meron siyang pinoproject na siya ay mayaman. Yung iba ganun din yung gagawin. Kaya nagyayabangan. Para po mapisan yung mga kwentuhan na napapakinggan natin. Ayaw magpatalo. Sabi ko nung isa, sa aming lugar, yung mga matatanda sa amin talagang kahanga-hanga. Kahit 90 years old na, ang iitim pa rin ng mga buko. Sabi nung nakarinig, ay wala yun sa amin. Doon sa aming lugar, kung sa inyo 90, sa amin 95 years old. Pero yung mga matatanda sa amin 95 years old, tinutubukan pa ng ngipin. Sabi naman nung isa, ano ba? 95 years old, tinutubukan ng ngipin, yung 90, kalikin pa ang buhok. Wala yan doon sa matanda sa lugar namin. 100 years old na, nasa loob ng hospital. Sabi ng mga kausap, ano?
Ibig sabihin, mahina. Nasa hospital na pala. Sabi niya, hindi. Nasa hospital kasi manganganak na. Pagdating sa kayabangan, hindi magpapatalo. Di ba? Ganyan po din ang nangyayari sa buhay. Para bang nagpapasikatan. Maliban po doon sa pagyayabangan, nagiging makasarili. Walang pakialam sa kanila pong kapwa. Basta siya makakain, okay na. Walang pagpulitin. Kaya nga yung ibang nento sa araw na ito, no? Yung kumani ng sagana sa kanyang bukirin, tapos nakita niya yung kanyang mga kamali, hindi na sapat. Sabi niya, gigibain ko, magpapatayo ko ng mas malalaking kamali. Sabi niya, saan ko ilalagay? Diba? Instead na isipin na lang, sobra na pala sa maliliit na kamaling ko, ibigay ko na lang sa iba yung sobra. Ang naisip, magpatayo ka na, mas malaking kamali. Para bang minsan yung may mga tao, yung kanilang aparador, puno na ng damit. Hindi naman nila maisuot. Tapos ang dami pang mga damit sa labas ng aparador. Sabi niya, anong gagawin ko sa sobrang mga damit na ito? Bibili ako ng mas malalaki pang cabinet. Diba? Dadagdagan niya pa yung cabinet sa bahay. Instead na mag-isip, ano ba bang mga damit dito na pwede pa maayos pa na pwede pakilabangan ng iba. Ang naiisip, maghanap pa ng ibang maiimbangan ng kanyang mga gamit. Ganyan po, maraming tao ngayon, yung sistema ng mundo, maging makasarili ka. Unahin mo ang iyong sarili, baka ikaw ay mawalan. Huwag kang tumulong, kasi pag tumulong ka pa, ikaw ang nangailangan, di mo niya kung may tumulong sa iyo. Yan yung relasyon eh. Nandoon yung dayaan sa isa't isa. Hindi nagiging tapat sa kanilang sumpaan sa harapan ng Diyos, maging yung mag-asawa. Ikalawa dito mga kapatid, anong sistema ng mundo? Yung kanyang idea, yung kanyang mga pananaw. May mga tao kung namumukay sa mundo ito na walang time sa Diyos. Kasi bakit? Kasi para sa kanyang pananaw, walang Diyos. Na para sa kanya, ang buhay sa mundo ito, dapat ka lang magpakasaya, magpakaligaya, gawin ang lahat ng gusto mo kasi pag ikaw ay namatay na, magiging fertilizer ka na lang sa lupa, walang Diyos. Yun yung mga idea nila, ideolohiya, pananaw sa mundo. Pero sabi nga po, ng isa po santo no? Na isa daw malaking kabaliwan. Yung magsabi ka na walang Diyos. Sabi nga niya po, tignan mo na lamang daw po yung mga nilikha ng Diyos, masasabi mo na talaga na meron Diyos eh. Paggabi po ba nakakakita kayo ng bituin sa langit? Hello? Nakakakita kayo ng buwan? Sa tingin niyo po, sino lumika ng bituin at ng buwan? Siyempre, Diyos, di ba? Pero sabi ng iba, wala Brad, nagkaroon lang ng Big Bang Theory, biglang may sumabog lang, kaya nabuo ang mga bagay na ito. Walang nag-create. Pwede ba yun? Hindi pwedeng magkaroon ng creation kung walang creator. Kung sabihin ng mga taga-Lipata na itong overgym na ito, walang laborer, kundi isang araw na lang biglang may lumipad na haligi. Tapos may lumipad na bakal. Tapos nagkaroon ng atong. Basta lang, na-form lang ng Brad, walang gumawa. Siguro sasabihin ng mga kausap nyo, nalipat na ba sa Lipata ang Mututan Hospital? Bakit? Hindi pwede magkaroon ng isang creation kung walang creator. Yung buwan at bituin, hindi kayang i-create ng tao yan. So, ibig sabihin, meron isang supreme being na nilalang na higit na mas matalino, higit na mas makapangyarihan kaysa sa tao na lumikha ng bituin at mga planeta. At yan po ay magtuturo sa atin ng katotohanan na totoong merong Diyos na makapangyarihan. Amen.
mga bagay na nangyayari po, ano pa yung mga ideolohiya, mga pananaw sa mundong ito, na against sa aral ng Diyos. Maging nga po yung paniniwala sa mga pamahiin, superstitious belief, ay isa rin pong bagay na inaalis ng ating pong Diyos at turo ng ating simbahan na huwag nating isabuhay. Kasi sabi ng iba, Brad, pag sumusunod ka naman sa pamahiin, walang mawawala sa iyo. Sabi ng isang professor namin, hindi totoo yan. Kasi isa sa mga mawawala sa atin, mababawasan yung ating pagtungo sa Ginoo. Nababaling daw po sa mga pamahiin yung ating pagtungo. Doon po sa Bicol, sa lugar ko ng mother ko, kapag kumakain yung buong pamilya at meron pong kailangan umalis na hindi pa tapos kumain ang lahat, ang kailangan daw po gagawin kung kinailang pinggan, ibabaliktad. Para daw po walang makakamakan na sa piting yung aalis. Nangyari po yun. Pero talagang kailangan umalis. Hindi pa tapos kumain, kaya ibinaliktad po yung pinggan. Nang pagbaliktad po ng pinggan, bumaba na po siya. Paglabas na po ng kanilang gate, bigla po may 10 meters na truck na nawala ng preno. Muntika na po siyang masagasaan. No? At alam niyo po sa pangyayaring iyon, sabi po noong muntika ng tamaan ng 10 meters na truck, ay salamat sa pinggan. Amen. Ang pinggan, ang kanyang pinasalamatan na nag-ingat sa kanya doon sa kapahamakan. Kapag ganoon po yung paniniwala natin, kung may crucifix tayo nakadikit sa ating mga pader sa bahay, alisin nyo na. Pinggan na lang ang idikit ninyo, yung pinggan naman pala ang magliligtas sa atin. Diba? So madami po mga ideolohiya. Maliban po doon, mga binabalues ang mundong ito. Halimbawa, yung magiging materialistic, yung kayamanan. Kasobrang paghahangat ng kayamanan, pati yung kabanalan, nasasakripisyo, pati po yung kanyang magandang pakikipagrelasyon sa kanyang kapwa, binabaliwala para lamang po sa kayamanan. Yung iba naman, binabalyo naman yung kapangyarihan, posisyon sa lipunan. Bakit? Gusto ng kayamanan, ng posisyon, katanyagan, kasi nga, magkakaroon siya ng malaking impluensya sa mundong ito. Kaya yung iba, doon yun ang kanilang binavalue ang mga bagay na ito. Na kung saan ay salungat sa aral ng Panginoon. Kasi kung ito yung mga binavalue natin, nagiging Diyos-Diyosan po natin. Yung kayamanan, yung posisyon, pati po yung karanyahan sa mundo. At alam natin mga kapatid, na ang mga bagay na ito, kapag dito mo isinandig ang iyong buhay, yan po magkakaroon tayo ng failure. Madidismaya tayo. Bakit? Kasi ang mga bagay na ito ay panandalian lamang. Dapat po, yung binibigyan natin ng halaga ay ang Panginoon. Bakit? Kasi alam natin na kahit mawala ang lahat ng bagay, ang Diyos hindi mawawala sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga po, para labanan po itong worldly system na ito, nagkaroon po ng tinatawag natin mga Christian community. Ang environment po natin, malaking epekto yan sa ating mga buhay. Sa Leon nga po, sa bayan po ng Leon, na kami po ay nagtuturo sa CAT. Kasi dati po, officer ako ng ROTC sa University of San Agustin. So, tinuturuan po namin yung nung time na yun, active pa yung ROTC pati CAT. So, nagtuturo kami po doon sa bayan ng Leon, sa high school. Meron po doon isang kadete na babae po, kulay blue ang mata. Tapos,
blande ang buhok. Wala, hindi po siya nagpa-blande talaga ng buhok. Makikita mo, maputi ang kanyang katawan. So, di ko matandaan kung Irish o sa ibang bansa. Pero alam niyo po, nung una nagkaroon kami ng visitation kausapin, pero nang kinausap namin, naku, karay-anolik. Amen. Siya po ay talagang anak ng foreigner, pero dahil lumaki sa Leon, karay-an ang kanyang lingwahe, hindi English. Kaya yung environment nakaka-apekto. Kaya nga po may mga ganitong pagtitipon, una sa lahat, yung pinakamataas na uri ng panalangin, banal na misa, nagkakaroon ng mga prayer meeting tulad nito para ma-expose tayo sa mga environment na mga Diyos. Amen. Kasi sa ganito, may pag-aaral ng salita ng Diyos, mayroon ka mga kapwa-lingkod na makakapagpayo sa iyo, at higit sa lahat sa banal na misa, ating pong tinatanggap ang ating Panginoon, the real presence of the Lord sa anyo ng tinapay. Kaya kapag bumababad tayo, palagi sa presensya ng Diyos, doon na didevelop mas lalo yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Palagpakan natin sa Lord. Kaya dito, palagi tayo gumulo ang banal na misa at sa ganitong mga pagtitimo. Tayo po tumayo, mga kapatid. Iyong po natin yung ating ulo. Pikit natin yung ating mga mata. Dakilang Diyos, aming Ama na sa langit, kami pinagpapasalamat sa inyong pong mga aral na aming pong natutunan. Patuloy po kami bigyan ng biyaya na maunawaan pa ang mga bagay na inyong pong ibabahagi sa amin sa buong araw nito. Papalain din po ang banal na misa, patuloy Panginoon na madama po namin ang inyong banal na presensya, ikaw ay aming mabatol sa adlaw na ini sa aming mga buhay. Sa inyo ang papuri at pagsamba sa ngalan sa Kamay, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God.